sadyang pipiliin pa bumiyahe, makihalubilo sa Canada, sa mga dayuhan sa Amerika, habang ang Pilipino ay nagturusa sa gasulinang hindi abot kaya, pagkain ginintuan at napakahirap na buhay. Wala silang pakialam. Pagkat itong gobyerno ay banag, walang malay, nagkukunwaring hindi nakikita ang 10 ton na ebidensya, ang dose-dosenang testigo, ang 18 higit pang mga Marines. Nako, sa kauna-unahang pagkakataon, maririnig na ho natin ang ating Senator Rodante Marcoleta kaugnay sa mga nangyayari ngayon sa ating bansa. At dito rin ho sa video na to, bababaran ho natin ang naging press con nitong si Miko Clavano, boyfriend nitong si Sandro Marcos. Diyan sa ombudsman. Kung yan si Boy Ray Mulya, ibig sabihin lalaking kaibigan ha, hindi lalaking kaibigan ni Marcos Jr., itong si Boying Ray Mulya dyan sa ombudsman. Ito naman hong si Charis, boyfriend niya ho yan sa ombudsman. Lalaking kaibigan, no? Baka masama ini. Kaibigan ho nitong si Sandro Marcos dyan sa ombudsman. Yan si Miko Clavano. Nag-press con ho sila. Hindi ho maganda o gaga ang ombudsman doon sa nakita nilang crowd sa EDSA. Pero bago ho yan, isang like at isang subscribe. Masaya na ho tayo dyan at sa mga gusto sumali sa ating community, yung join button nandyan lang ho sa baba. Wala ho tayong maraming pag-uusapan dito sa video na to. Re-recta ho kagad tayo dito sa ating pinakamamahal na Senator Rodante Marcoleta. Isa lang ho magpagmamalaki ako. At alam ko ito rin ang pinagmamalaki ng ating mga kasama dito sa PH Update. Ang ating pinagmamalaki dito, at least kahit ano pang paratang, kahit ano pang kasiraan, kahit ano pang kalokohan ng iba to nila dito kay Rodante Marcoleta. At least, alam ko, yung senador na sinusuportahan ko, talagang pinaglalaban ang kapakanan ng sambayan ng Pilipino. Erwin Tulfo, Rapi Tulfo, pinaglalaban. Atakdog ng Malacanang yun Ping Lacson, Tuta Soto ba pinaglalaban? Atakdog din ng Malacanang yun Kita nyo naman ho, ngayong mga panahon na to, kung sino talaga yung mga senador na para sa sambayan ng Pilipino. Ito na ho si Senator Rodante Marcoleta. Mga minamahal kong mga kababayan, Naku. nakikita po ninyo yung pattern sa mga nagdaang araw. Mas uunahin po nila yung tao na nagmamalasakit sa inyo para palitawin natin ang katotohanan. Ngunit yung taong nasa likod ng lahat ng kasalanan ito ng pagnanakaw, hanggang ngayon ay wala pa po silang ginagawang pag-uusig. Meron na pong isang demanda kay Martin Romualdez na nakabinbin pa April 2026. Yung isa na inakusahan na dating kalihim ng DPWH ay kanilang kinasangkapan upang siya din ay maging state witness. At siya yata ang gumawa ng paraan para ma-discharge siya sa kanyang naunang asunto. So makikita po ninyo, wala na po tayong kakampi. Ang kasalanan ko lamang po yung paglingkuran kayo, kung kasalanan pong matatawag yan. Na humarap sa kanila ng buong tapang para sa ganon ay malaman ninyo ang totoo. Malaman ninyo kung sino ang nagkasala sapagkat gusto nating papanagutin lahat ng mga taong ito. Ngunit kapag ako'y kanilang inaresto, hindi na po matutuloy yan. Hindi na. Akala po nila ay maililibing ito sa limot. Ang isa pa pong inaasahan nila ay hindi na po ako makakasali doon sa impeachment proceedings na nakatakda pong magsimula sa susunod na linggo. Sa mga tweet, 2 ibon sa isang putok, mga kababayan. So talagang maliwanag na planado po ito, mga kababayan, kasi 2 linggo bago nagpahayag ang ating ombudsman, sinabi na rin ni Ping Lacson na tila siyam pa na senador ang makukulong.
Parang alam na niya ang mangyayari. Kaya po ng nauna ko nang ipinahayag sa inyo. Alam kong gagawin nila ito. Alam kong aarestuhin nila ako. Alam kong ikukulong nila ako. Ngunit hindi po dahilan yan para tumigil ako sa paglilingkod sa inyo. Kasi po iisa lang ang paraan ko upang paglingkuran ng taong bayan dahil sa pagtitiwalang ibinigay niyo sa akin. Malit na bagay po ang sakripisyo na aking haharapin. Kung ang katumbas po nito ay maipakita natin ang kahalagahan ninyo bilang mamamayan ng ating bansa. Kahit po sa mahirap na kalagayan natin ito, mga kababayan, pinakikiusap ko sa inyong lahat, huwag po tayong pumayag na basta-basta na lang nila baluktutin ang katwiran. Alam ko po ang promotor nito ay ang ating ombudsman sapagkat nung kami po ay nagtatalo-talo sa bulwagan ng Senado, isa sa amin ang nagsabi na sometimes we have to bend the law. At sumagot po yung ombudsman nang tinanong siya kung tama ang kanyang sinabi. Alam na po ninyo kung ano yung sinagot niya. Yes, sir. Huwag po tayong pumayag na gano'n ang mangyari. Kahit ano po ang mangyari, ilaban po natin ang katwiran. Dahil ang katwiran po ang magpapalaya sa atin. Ito ang magbibigay sa atin ng tagumpay bilang mamamayan at bilang isang bansa. Naniniwala po kasi ako na kahit sa anong laban, lalo na po yung laban na para sa interes ng ating bansa, kinakasihan po tayo ng ating Panginoong Diyos. At hindi siya papayag na magtatagumpay ang nagbabaluktot ng katwiran. Kailanman ang kasamaan, mga kababayan, ay hindi po magtatagumpay. Tayo ho'y naniniwala dyan. Palakpakan ho natin itong si Senator Rodante Marcoleta. Hindi magtatagumpay ang mga siraulo na yan, yung mga matatakaw sa pera na yan, yung mga maletagang na yan, hindi ho yan magtatagumpay. Siguro ngayong mga panahon na to, meron silang edge o meron silang bentahe ngayong mga panahon na to dahil hawak nila yung mga makakapangyarihan na ahensya, mga posisyon sa pamahalaan. Pero lahat ng bagay sa mundo na to ay lumilipas. Lahat to ay temporary lang yan. Kaya pagka dumating na yung panahon, nasisingilin na sila, sigurado, 100%, ang mga siraulo na yan, may kalalagyan ho yung mga yan. Yan ho ang ating sinisigurado dyan. Ito ho, last hurrah. Tingnan natin. Pero tayo ho dito talagang kung ito na ho talaga, ano ba magagawa natin? Tayo ay makikiisa, dadalo at susuporta. Dahil pagka nakulong si Rodante Marcoleta, wala na ho talaga. Ang pagpapalit ng saligang batas, very easy na lang ho sa kanila. Ang pag-impeach kay VP Sara, very easy na lang sa kanila. Kasi pagka si Martin Romualdez, halimbawa, baka ang game plan nila, o sige si Martin Romualdez, tapos palitan natin saligang batas, tapos ibaon natin sa limot itong korupsyon na nangyari na to, sa gayong parahan, win-win situation para sa lahat. Palabasin natin ngayon si Martin Romualdez, magkaroon ng arrangement, ganito ganyan, o ito na yung grand case para sa kanya, pero lahat ito orchestrated. Talagang pinapakita nila na merong mananagot. Later on, pag wala na si VP Sara, yung pinakamatinding banta sa kanila tapos na. Ang susunod na banta 2028 election dahil sigurado kung sino man ang suportahan ni VP Sara talagang mananalo ho yan. 110% ho tayo dyan. Ang susunod na banta sa kanila ang election, doon ho nila ipapasok yung charter change. At yan ang ating nakikitang trajectory nitong mga nangyayari na to sa ating bansa. Kung ito na yung huling final hurrah natin, pagdating sa pakikibaka, prayer rally, wala ho tayong magagawa. Kasi pagka nakulong si Rodante Marcoleta, sino pa lalaban para sa atin? Si Senator Alan Peter Cayetano, easy na lang na ipakulong siya. Easy na lang kung napakulong nila si Rodante Marcoleta na binabackupan ng isang kilalang napakalaking religious group
na kung saan talagang yung track record pagdating sa paggawa ng pagtulong, wala ho silang track record ng korupsyon. Kaya meron ho silang moral ascendancy na tayuan itong mga siraulong magnanakaw maletagang na to sa ating bansa. Kaya allergic na allergic ang mga Marcos at Romualdez sa INC na yan. Kasi kaya nang sabihin ng INC na panagutin ang mga mandarambong. Ikulong ang mga mandarambong. Yeah. Hinganan ho natin. Pag nagkataon, revenge vote pa rin. Napakulong si Rodante Marcoleta, ano ba namang hirap sa pagpapakulong kay Robin Padilla, kay Alan Peter Cayetano? Oo. Kung papahintulutan nyo ho ba? Yun ang tanong eh. I-comment nyo ho sa baba. Pakinggan na ho natin to si Nico Clavano. Panoorin pa ba natin tong kay Nico Clavano o yung ano na lang? Yung kabuuan. Ito yung tawag dito, yung sige, panoorin na natin. Okay. INC supposed as to support. Yun ako. Yeah. Yung nakita ko kasi naming mga placards doon, ang battle cry ho nila ngayon ay accountability at transparency. At pag nakita nyo naman po yung press con ni Ombudsman kahapon, yung kabuuan na, marami naman hong ibang kaso ang na-announce. Wala, anong ibang kaso, Raul? Yeah, no? Kagaya po ng mga contractor na matagal na naming ini-investigate. Kagaya po ng yung announcement niya kay Sec Manny Bonoan. At ang dahilan po kasi na kung bakit... Bata ni ano to? Bata ni pangalan to. Kaibigan ni ni Charis dyan sa... Tingnan yung pagsasalita. Konyo na konyo. Alta na alta, di ba? Oh. Namin siya ginawang state witness ay dahil sa yung grand case of conspiracy and plunder, no? Na ang pinaka punot dulo nun ay si former Speaker Martin Romualdez. So yun po talaga ang mga ano natin, yung kabuuan, no? That's the context in which he mentioned also the case of Senator Marcoleta, no? So Hindi. Bago nyo ikulong si Rodante Marcoleta, kulong nyo muna si Martin Romualdez. Ang problema kasi dito, kulong kayo ng kulong. Di ba? Pinagkukulong nyo na lahat ng kalaban sa politika ng administrasyon. Si Martin Romualdez nasa laya pa rin. Anak ng Veteran Karapat, anong grand case, basic na grand case? Hinog na kaso, biglang naging preliminary investigation. Hindi ko lang ba okay ka lang? Accountability po at transparency ang kanilang pinaglalaban. Yun din po ang aming pinaglalaban dito sa Office of the Ombudsman. Hindi yun ang nakikita namin pinaglalaban nyo. Nakikita namin pinaglalaban nyo, ikulong lahat ng kalaban sa politika ni Marcos Jr. Ikulong. Yung ika nga magiging magtatanong ng katotohanan sa impeachment laban dito kay VP Sara. Ha? Yun ang ano dito, yun yung sa bagay, baka ano nga ika nga talagang lumabas ang galing ni Sendante dyan sa ano na yan. Dyan sa impeachment na yan, lalo siyang ika nga pamahal sa sambayan ng Pilipino. Maging Vice President sa 2020, kaya kulong na lang, ganon? Pambihira, Na lahat ng nagkakamali ay mananagot sa batas. So, si Martin Romualdez, ba't hindi pa rin nananagot sa batas? Yung hinog na kaso, anong nangyari? Kay Chis Escudero, anong nangyari? Yung kay Bunoan from isa sa mga, pwede nating sabing mastermind kasi mastermind kasi isa ka sa mga alter ego ng presidente. Bigla. State witness, accountability tawag doon. Si Raulo ka ba? Nico Clavano? Hindi, nagtatanong ako ha. Accountability ba tawag doon? Na isa sa alter ego ng presidente, pumipili sa mga proyekto, sinong distrito mabibigyan, sinong hindi mabibigyan. State witness? Okay ka lang? Kapal na mukha mo ha. We understand the plight. We understand what they're fighting for, but we ourselves are fighting for the same things. Kaya siguro there might have been a little bit of miscommunication. Walang miscommunication, Brad. Wag niyo kaming unggayin.
Napanood namin, hindi kami mga tanga. Nakakaintindi naman kami ng Tagalog. Di naman puro English yung sinabi ng amo mo, nagtagalog naman siya eh. Dahil sa totoo lang, parehas po ang pinaglalaban po ng Hindi nga yun ang lumilitaw, Nico Calabano, kulit mo naman. Ang lumilitaw nga, pinagkukulong nyo yung mga kaalyado ni BP Sara, Jingo Estrada, Senator Rodante Marcoleta. Di ba? Oh. Ay, sinong nakulong? Si Bryce Hernandez. Manny Bunuan, State... Kayo. grupo na nandyan Sabi sa ko na nga, EDSA at sabi ko na nga ba, kaya ayaw ko panoorin ko si Nico Calabano eh. dito din sa Office of the Ombudsman. Sir, can we elaborate on the basis na we're going to file plunder charges? Kasi may mga sinasabi na bakit plunder? Hindi naman siya government fund, number one. Number two, hindi naman siya, I mean, yung aspect ng nature of the money and bakit siya plunder nga ba? Bakit plunder yung ihahain nyo? Well, when you talk about plunder, it's a series of combination of acts where somebody is able to amass, acquire, and accumulate ill-gotten wealth to the amount of at least 50 million pesos. So, isa-isahin ho natin, 50 million pesos, umabot ho ng 75 million pesos yung ang kabuuan. Yung kay Lagdameo, mahigit 200 million pesos. Ngayon, special assistant to the president siya. ng mga Bakit hindi kasuhan si Marcos Jr.? Dali na lang natin doon sa pinakasimple. Lagdameo, mahigit 200 million pesos ang dinonate niya kay Marcos Jr. nung daang eleksyon. Inuunggoy niyo sa bayan ng Pilipino eh. supposedly donations sa kanya. Oh. So, yun yung una. Oh. Series or combinations, 30 transaction ho yun na nagbigay. At admitado naman po yung mga donors, na nagbigay naman din sila. No? And from the own admissions as well of Senator Marcoleta, tinanggap niya yung 75 million. Ngunit, hindi po niya na-deklara sa SALN. Tingnan natin yang rules na yan. Pag nagkataon, meron pang silbi yan. Visit na rules, sose yan. 200 milyon ang tinanggap ni Marcos Jr. na campaign donation. Ginawa niyang special assistant to the president to si Lagdameo, walang problema. Naong saan di umano yung siya ang nanggugulo sa Bangsamoro, walang problema. Pambira. Yung ibang naging donor nitong si Marcos Jr., yung kanilang mga construction firm, isa sa top 10 na nakatanggap ng sandamukal na proyekto dyan sa mga maanumalyang flood control. Nico Calabano, huwag tayo maglokohan dito. Ginagago niyo sa bayan ng Pilipino, bro. Neither niya sa kanyang Pati signal, di na umaayos sa mga kabalbalan mo. Langya ka. Ngayon, just to put things in context, no? As a public official, kasama po kami doon. Lahat ng congressman, lahat ng senador, lahat po ng nasa executive branch, lahat ng huwes sa judiciary. Bawal tumanggap ng ganun kalaking kahalaga ng pera as a general rule. Exception to the general rule kung campaign period at mangongolekta ka ng mga donations para sa campaign. Saan ba ginamit yung pera? Sa campaign. Sinabi ni Rodante Marcoleta, ginamit niya sa campaign. Ano problema doon? Pero dito sa case na ito, hindi naman niya dineklara sa SOSE. Hindi rin niya dineklara sa SALN. So, dineklara lang niya sa taong bayan, sa media. Pero ano problema? Sinabi niya ginamit niya sa kampanya. Sigurado ka ba yung tinatanggap na campaign donation noong ibang mga tumatakbo sa pamahalaan dinideklara nila sa SOSE? Buti nga itong si Senator Dante Marcoleta kahit papaano diniklara pa niya Di ba? Kumusta naman yung ibang mga government official na daang milyon ang tinatanggap nila sa iba't ibang mga private sector pero hindi na nila dinideklara. Hindi natin alam gaano karami yan pero ito sisigurado ko sa inyo. Marami sa mga yan na hindi na nagdideklara. Kasi hindi naman trabaho ng COMELEC na alamin, totoo ba to? Gaano kalaki ang nag-donation sa'yo? Di ba? Pambira. totoo lang, dapat linagay niya either sa SALN or sa SOSE. So,
Ang Hindi, theory... okay, sige, pagpalagay na natin, hindi niya diniklara. Hindi na diniklara ni Rodante Marcoleta. Mali na siya doon. Di ba? Mali na siya doon. Yung mga nagbigay ng pera sa kanya, ngayong mga panahon na to, binigyan ba niya ng posisyon sa pamahalaan? Binigyan niya ba ng pwesto? Binigyan niya ba ng pabor? Meron bang dokumento na itong mga nagbigay ng pera na to kay Rodante Marcoleta meron silang nakuhang kabayaran doon sa amount na ibinigay nila for campaign donation para sa kanya. Buti pa nga to si Lagdameo naging special assistant to the president. 200 million pesos ang dinonate kay Marcos Jr. Ngayon, mula dito kay Mike Defensor, pababa doon sa mga nagdonate sa kanya. Tignan ho natin isa-isa. Meron bang nabigyan ng pwesto? Naging chief of staff? Naging taga-bili ng tubig ni Marcoleta? Naging taga-print ng papel ni Marcoleta? Meron ba? Project! Latagan nyo ang sambay ng Pilipino. Yan, magaling kayo magdadaldal ng ganyan eh. Latagan nyo sambay ng Pilipino na kung saan yung mga nagsabi naman. Sinabi nila, campaign donation yan. Binigay namin kay Rodante Marcoleta. Tignan nyo kung meron dokumento na kung saan itong mga nagbigay ng pera na to kay Marcoleta, nagbenepisyo sa pagbibigay nila na yan. Halimbawa ako pala, Sen, meron ako konti dito. Ito lang may tutulong ko sa'yo pero pagdamutan mo na ito. Diba? Ngayon, plunder na kagad yun. Dapat pala 50 million. Hira talaga ito. will revolve around that. No? Doon daw sila magpapaikot-ikot. Doon sa 75 million. Sa kalahating maleta, pambihira. Kakapal na mukha nitong mga... Several cases. Binaboy ang DOJ, binaboy ang ombudsman, lahat na lang ng ahensya ng pamahalaan, binababoy. O ginawang playground, DPWH, budget, binaboy din. Meron bang hindi binaboy itong administrasyon na to? Pambihira naman to ka. Walang ni isang sangay, ni isang ahensya ng pamahalaan na hindi binaboy ni Marcos Jr. Or series or combination of acts. And yung yung tanong nyo na public funds, doon sa RA 7080 sa plunder law, there are acts there that could comprise of the series or combination of acts that could comprise of plunder. Kaya nga, okay na, plunder nyo na. Pero unahin yung ikulong si Martin Romualdez. Direktahan siyang sinasabi na diniliberan ng maleta. Itong si Rodante Marcoleta, yung nagbigay ng campaign donation sa kanya, wala pa nga kayong dokumento na talagang nagbenepisyo sila, nakinabang sila dun sa binigay nila na yun eh. Binigyan sila ng pabor ni Rodante Marcoleta eh. Hindi tayo nagkakaintindihan dito, Nico Clavano. Si Martin Romualdez, dinideliberan di umano ng mali-maleta. Merong mga ebidensya, merong mga testimonya, merong mga picture, kompleto, dokumentado. Kay Rodante Marcoleta, may nag-donate sa kanyang campaign donation, sa kanyang campaign fund. Na kung saan itong mga nag-donate na to, wala naman kayong masabi na kung saan nagbenepisyo sila doon sa ibinigay nilang pera kay Rodante Marcoleta. Diba? Kasi ang plunder na yan para ika nga hindi abusuhin ng mga government official na kung saan di sila tatanggap ng pera para bigyan pabor itong mga individual na to kung sakaling sa kanilang mga interes sa pamahalaan. Tama mali? Ngayon isa-isahin natin itong mga tao na to. Nakinabang ba sila sa pagdodonate nila na yan sa kaibigan nilang si Rodante Marcoleta? Kasi sa huling pag-check ko, si Lagdameo special assistant to the president. Yung 200 million niya nagmaterialize bilang special assistant to the president. Anak ng tokwa. Matagal-tagal na tayo hindi nakakasalansan ng ganito hindi, ayoko na. Punta na ako Ito si Nico Clavano, kahit gano'n kami katagal mag-usap nito, hindi ka magkakaintindihan nito. Kasi nalalabuan ako Paano mo ipaplunder na kung saan sinabi naman maliwanag pa sa sikat ng araw na yung mga nagbigay sa kanya noong mga panahon na yun, walang mapapala kahit bigyan siya. Pinakahuli siya sa survey. Walang dokumento na kung saan itong mga individual na to, naglabi yung business nila, pinaburan sila ng Rodante Marcoleta, tinulungan sila sa kanilang mga hanap buhay. Wala akong nakikita. Ngayon kung meron kayong maipapakita na itong si Mike Defensor, dahil sa pagbibigay niya ng pera na yan, ito siguro dahilan kung bakit, di ba? Na yung business niya, grabe. Ibang klase. Yumaman. Wala. Si Lagdameo, 200 million, special assistant to the president.
Anak ng tokwa, gusto mo maging special to the assistant to the president. Ang tanong, meron ka mahigit 200 million. O kung wala ka, hindi ka pwede. And number 2 there is receiving directly or indirectly any gift, commission, percentage, kickback. Alam nga naman po, yung gift ay galing din sa public funds. So, ang definition po ng plunder also includes private funds. Okay? And just to elaborate on that further, yung direct bribery or indirect bribery, pag merong series nun, that can also comprise of plunder. And direct bribery coming from a private individual, Direct bribery pala, ba't biglang plunder? Ang gulo mo naman, Nico Calvano. can also be considered corruption. Oh, Diba? corruption. So when there's a series or combination of that, pwede rin ho siyang tawaging plunder. Oh, series of that, magiging plunder. Corruption, bribery, maya-maya magiging plunder. Palakpakan natin si Nico Calvano. Sige lang. Bukas makalawa, wala na tayong pinag-uusapang plunder na yan. Okay lang. Wala tayong magagawa. Ganyan talaga buhay. Anak ng tokwa. Martin Romualdez, testimonya. Hindi na kailangan si Bonoan. Hindi kailangan. Para mapagtibay ang kaso sa kanya. Anak ng tokwa. Hindi kailangan si Bonoan, mga kababayan. Ginagago tayo ng ombudsman. Hindi kailangan si Bonoan para madiin dito sa kaso na to si Martin Romualdez. Mula kay Zaldico, ayan, sabi ni Zaldico, sabi ni Boss Martin Romualdez, huwag daw ako uuwi. Kaya di ako umuwi. Sino sinasabi ng 18 Marine? Doon lang tapos na usapan eh. Pambihira. Kudos dito kay Senator Jaime Marcos. Nandyan siya sa rally na nga yan siya. Ayoko na kaya ni Nico Calvano. Parang hindi ko talaga magets kung bakit makukulong si Rodante Marcoleta habang si Martin Romualdez nakalaya. Si Rodante Marcoleta walang dinispalkong pera na sambayan ng Pilipino. Si Rodante Marcoleta bilang hindi nga nila alam na mananalo eh. Hindi, bahala ka na dyan. Kaibigan kita eh. Di ba? Siyempre ibang usapan na tatakbo yan sa politika. Di ba? Kung sakaling tumakbo sa politika, kaibigan mo o kamag-anak mo, talagang full support ka dyan kasi ibang usapan yan eh. Ika nga, hindi niya lang yung apelido niya yung nakasalang-alang dyan. Yung apelido mo rin nakasalang-alang. Bilang kaibigan at talagang kilala mo ang pagkatao ng mama na yan, talagang talagang susuporta ka dyan. At yun lang naman ang nasa isip nitong pang number 30, nasa number 30 nga itong si Rodante Marcoleta nung bago mag-umpisa ang eleksyon eh. Ay, kahit ako medyo diskumpiyado ako eh, di ba Sen? Sabi ko sa labo yung numero natin sila, pero tiwala lang, di ba? Madadaan sa panalangin. Nanalo nga. Pero yung mga nagbigay sa kanya, walang inaasahan. Paano sila maaasa na mabibigyan sila ng pwesto, pabor o kung ano pa man sa kanya sa pagkapanalo ni Rodante Marcoleta? Yung pagpapanalo nga, hindi nila malaman kung mananalo siya eh. Di ba? Mangga ho tayo. Magandang gabi po sa Papasayo ko. Magandang gabi. mga kapatid! Saludo. Palakpakan muna natin to si Mangga ha. Lately talagang ika nga itong si Mangga talagang yung presensya niya nasa lahat ng lugar ngayong mga panahon na to. Natutuwa tayong makita na yung mga kasama ni Senator Rodante Marcoleta nasa entablado na yan at talaga sinusuportahan ng kanilang kasama ang nag-iisang Rodante Marcoleta. Sen, sabi ko sa'yo, mga kasama natin dito sa PH Update suportado ka ng 110%. 110. 1 million percent. 74 million percent. Basta sigurado ko dito, Sen. Mangyari na ang mangyari. Sa mahirap o umagahan, sa kasaganan at kawalan, and sickness and in health, renewal of vow. Para na kaming kinakasal ni Sen Marcoleta nito, pambihira o 110% Sen. Suportado ka namin dito sa PH Update.
At dahil yan, yung suporta na yan, ang pinag-ugatan yan, dahil sa iyong pakikipaglaban para sa mga ordinaryong Pilipino. Di ka namin iiwan. Yan ang tandaan mo. Kabayan, mga kapwa Pilipino! Manggahan ito. Manggahan. Pilit akong humabol kasi hindi ko kayang hindi kayo samahan para isigaw sa buong mundo. We are one! We are one! We are one! Kaya na naman Sama-sama na ho tayo dito. Ika nga hindi ko alam kung yung JIL sasama ba dyan. Hindi. Hintayin muna nila kung safe si Joel, hindi sila sasama. Wala nang pakialam yung mga yan eh. Pero pagka safe si Joel, hindi natin sila makikita. Diba? Wala nang prinsipyo paninindigan. Yung kanilang pamunuan. Pero baka meron tagubilin sa kanila. Huwag na kayong sasali dyan. Safe si Joel. Traitor talaga eh, no? Kaya mga natin. walang umuuwi, walang natutunaw sa ulan na pinadala ng langit. Walang uwian ito. Wala. Kita-kita ho tayo bukas dyan. Suklam-suklam ang gobyernong Sana may makita tayong kaibigan dyan, no? May makita tayong mga kapanalig, mga mga kaibigan. Sana. manhid at walang pakialam sa hirap ng ating mga magsasaka at mangingisda, mga sektor na nagpapakain sa atin na halos walang makain, gutom. Si Boying Remulla daw ho, hindi takot sa INC. Di wow. Pambira. Hindi takot sa INC pero mabilis pa sa alas 4 nagpa-press con ito si Miko Clavano. Palangpakan. Ang mga pamilya. Wala We are one. silang pakialam. Gobyernong tulog. Lasing sa kapangyarihan. Ito na to, sukdulan na ho ito. Sukdulan na to. Tayo dito sa PH Update kung ito na talaga ang ating final hura, itong ating prayer rally na to, kasi pagka ito nakulong si Rodante Marcoleta, wala na, tapos na. Ayun na, naniniwala ko doon. Pag nakulong si Rodante Marcoleta, easy na lang ipakulong si Alan Peter Cayetano. Pag nakulong si Alan Peter Cayetano, easy na lang na baguhin ang saligang batas. Hindi pala, impeachment muna. Easy na lang ma-impeach si Sara. Pag na-impeach si Sara, easy na lang na baguhin ang saligang batas. Ngayon, yung mga taga-armed forces at PNP, doon sila sa punto na yun na magkukumahog dahil ika nga matinding kababuyan na ginagawa ng administrasyon na to, wala na. Ika nga yung bangka o kung ano man yan, matagal nang umalis. Pinag-iwanan na tayo doon sana sa pagpigil sa mga kagaguhan ng administrasyon na to. Kaya kung meron mang panahon para ipanalangin na hindi na mangyari ang mga bagay-bagay na yan, yan, ang panalangin na yan, na sana hindi makulong si Rodante Marcoleta. Para sa mga AFP at PNP, yang hindi pagkakakulong ni Rodante Marcoleta, yaan ang isa sa nga pwede nating masabi na protection natin sa mga magnanakaw, mga siraulo, mga adik sa pagkalikot sa saligang batas. Diba? Hindi naman sa okay lang na ma-impeach si BP Sara. Imposible yan. Imposible mangyari yan. 16 is 16. Pero pagka nangyari na impeach na si BP Sara, yung pagbabago ng saligang batas para mapanatili sila ng pangmatagalan dyan sa kapangyarihan, wala na, hindi na ano yun. Hindi na imposible yun. At sigurado doon na natin makikitang magsasagpangan ang mga dilawan at itong mga siraulo sa Malacanang. Kasi wala na si Sara Duterte, wala na si Rodante Marcoleta, di ba? O anong gagawin ng mga dilawan at pinklawan? Kakainin na nila si Marcos Jr. Saka sila lalabas sa kalsada at mananawagan sa sambayan ng Pilipino na lumabas at makaisa sa kanila. Na ano nyo ba na visualize nyo niya kung anong klaseng kabalbalan ang nangyayari ngayon? Iniisip ko pa lang, talagang pabad trip na ako. Sadyang
makihalubilo sa Canada, sa mga dayuhan sa Amerika, habang ang Pilipino ay nagturusa sa gasulinang hindi abot kaya, pagkain ginintuan at napakahirap na buhay. Wala silang pakialam. Pagkat itong gobyerno ay banag, walang malay, nagkukunwaring hindi nakikita ang 10 ton na ebidensya, ang dose-dosenang testigo, ang 18 higit pang mga Marines. Itong baha at flood control na lulunod sa atin lahat. Marcos Jr., Marcos yung kapatid mo to. Sabihin ko sa'yo, eto Marcos Jr. Sabihin ko sa'yo, kapatid ho kasi iba. Di ba mangyari nang mangyari, nagkagalit na kayo, nagpalitan na kayo ng masasamang salita. O kung ano man ang nasabi nyo sa isa't isa. Pero sa panahon ng kagipitan, doon sa clutch moment ng buhay mo, sabihin ko sa'yo, si Amy Marcos ang pupunta sa'yo dyan. Si Boying Ray Mulya, di ka pupuntahan yan. Di ba? Hindi ka pupuntahan. Laglameo. Baka magpapadala lang ng bulaklak sa'yo yan. Pero tandaan mo, kahit ano pang pinagdaanan nyo ni Mangga, sa clutch moment ng buhay mo, ang sinisigurado ko sa'yo, iniwan ka na ng lahat. Si Amy Marcos nandiyan sa tabi mo. Wala silang pakialam. Kaya kung may pakikinggan ka ngayong mga panahon na to, eto ika nga alam ko, hindi naman normal kaisipan mo kasi sabi ng kapatid mo, adik ka eh. Pero ika nga unsolicited advice para dito kay Marcos Jr. Kung may papakinggan ka ngayong mga panahon na to, hindi, yung yung pagiging kulong mo next administration, di na natin mapipigilan yun. Whether you like it or not, may kalalagyan ka next administration. Makukulong ka, hindi ko alam. Pero may pananagutan ka. Marami kang dapat na ipaliwanag sa sambayan ng Pilipino. Okay? Ngayon, ano na lang ito, kumbaga, maawain ng mga Pilipino. Mag-resign ka na. Sa gayong paraan kahit papaano, kung ikaw man ang mastermind, sa lahat ng kabalbalan na to, at kung hindi man ikaw, isa ako sa mga magtatanggol sa'yo. Isa ako sa magsasabi na adik si Marcos Jr., sabi ni Amy Marcos, kaya hindi niya alam ang mga nangyayari sa Malacanang. Hindi niya alam ang nangyayari sa budget kasi adik nga siya. Isa ako sa magtatanggol sa'yo, Marcos Jr. Pero ito lang, por Diyos por Santo, ika nga. Kung meron kang papaniwalaan, ngayong mga panahon na to, si Amy Marcos yan. Sa banig ng iyong karamdaman, yang kapatid mo na yan ang ika nga magbabantay sa'yo, hahawak sa'yo, hindi kanya niiwan. Di ba man ang Amy? Sinasayko ko na baka makuha natin si Sayko. Hindi, totoo naman, kapatid yan Di ba? Lahat ng kasamahan mo ngayon, nananalo ka sa buhay presidente ka napaligid sa'yo yan. Pero, pag dumating yung punto na nasa banig ka na ng karamdaman, tandaan mo, yung Amy Marcos na yan ang hihimas sa mga paa mo, Marcos Jr. Diba? Kaya kung ako sa'yo, kung may paniwalaan ka, paniwalaan mo si Amy. Mag-resign ka na. ang daming segue. Ang katatapusan, pagre-resignin mo lang. Kaya marami po sa inyo naging kasama ko nung ating kabataan. At ang suot natin ay itong t-shirt. Ang sigaw natin noon pa, makialam! Makialam na po tayo! Makialam para sa kabataan! Makialam para sa kinabukasan! Makialam para maibalik ang katotohanan sa ating lipi. Panahon na maibalik ang katarungan, ang hustisya na hindi buktot at binabaluktot ang batas at saligang batas. Katarungan na pantay-pantay sa mahirap at mayaman.
sino-sino na walang pinipili na kaalyado o kalaban daw. Katarungan na naiiba ngayon para sa senador at sa mga pisang buo. Katarungan para sa lahat ng Pilipino. We are one! We are one. Jaime, itong si Jaime Marcos, in fairness, unti-unti niya nang nare-redeem ang kanyang sarili. Pero hindi pa rin natin siya boboto. Okay? Yung pagboto sa kanya, ano na ho yun? Personal ko na yun. Okay? Pero pagka sabi ni VP Sara PH, iboto mo yan. Kung hindi, yayarin kita, papalahin kita. Diba? Kaya ayaw naman natin mapalo sa break. Tignan natin. Oh, tuloy mo, Amy. One! We are one! We are one! Mabuhay ang ating mga kapatid! Mabuhay ang Pilipino! Maraming salamat sa inyong lahat! Ayun na nga mga kababayan, dito na ho natin tatapusin ang ating reaction video na to. Tayo ho, aantabay ho tayo dito. At patuloy ho tayong makialam, makiisa dyan sa ginagawang pagtitipo na yan ng ating mga kababayang miyembro ng Iglesia ni Cristo. Medyo nawawalan na ako ng boses dahil dito sa sintu-sintu na to na si Mikong Labano. Ginagago nila sa bayan ng Pilipino. Yan ang problema ko eh. Okay lang. Sige na. Okay, sose-sose tayo. Walang problema. Sose-sose. Walang problema. Sose-sose. Campaign donation tayo. Pero huwag naman gano'n. Siguraduhin nyo naman na mag-campaign donation tayo. Pero yung unahin nyo muna yung mga talagang daang milyon ang ninakaw sa sambayan ng Pilipino. Paano inuuna nyo? Itong si Rodante Marcoleta, campaign donation. Ano bang napala ng mga nagbigay sa kanya ng pera ngayon? Si Mike Defensor, malapit na rin makulong. Meron ba silang wala silang nga pala. Ginamit ba yung pera nila? Ginamit ba yung pera nitong mga individual na to para sa ikayayaman ni Roda? Hindi naman. Pinangampanya niya. Maliwanag pa sa sikat ng araw, pinangampanya niya. Di ba? So guys, maraming salamat po sa pagsuporta sa PH Update. Kung meron ako nakaligtaang punto de vista, pwede nyo kong ilatag dyan sa comment section dahil tayo ho dito hindi naman ho tayo ganun kagalingan, di ba? Maraming magagaling sa atin dyan. Di ko nga malaman ba dito kayo lagi tumatambay Maraming mahusay na vlogger dyan. Kumbaga tayo ano lang dito. Pampadagdag sa gulo. Malino natin Pilipinas.